Hi mga ka-farm, down si Miss Market last Friday. Patuloy na nagko-consolidate ang price niya between taas ng Darvas Box at 7,200 level. May 2 breakouts tayo last Friday. I-review natin ang plan natin sa kanila at i-check na din natin ang ating top 5 picks for Monday. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals. Dapat Darvas Box breakout. RSI is greater than 70. Above average volume on breakout. Tsaka AOTS or alignment of the stars. Stock screening. Gumawa tayo ng video dyan. Ito yung kanyang itsura. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signal at kung paano ilalagay yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Breakout. APL at T. Check natin sa APL. Yan guys, si APL. So, yung candle niya kahapon, doji. So, parang indecision candle. Breakout level natin, 0.2800. Buy tayo. After niya mag-breakout, 0.2850. So, si APL, nag-open siya, gap up, open siya 0.3000 kasi bumalik yung price niya hanggang 0.29. So wala kang chance bumili ng 0.2850. Pero pwede ka pa rin bumili ng APL kasi breakout pa din naman siya. With volume and RSI niya above 70 na. So pasok sa ating criteria. Tapos ang ating TP 0.3200. Nakuha natin to sa ating trade plan calculator. Kasi itong si APL all-time high siya. So, wala tayong reference na resistance na pwede natin gawing TP level. Kaya kumuha na lang tayo ng 10% itong stocks na to sa ating trade plan calculator. So, tinamaan niya itong ating TP area. So, pwede ka magbenta dyan ng 50% ng unang tama niya. Nang bumalik siya, pwedeng magbenta uli. Or kung hintayin mo yung stop natin na 4% from the peak sa 0.3160 ka dapat nagbenta. Pero ngayon, ito nga, tumaas si APL 7% gain. So, babaguhin natin yung ating stop dito. So, itong cut loss, wala na to. Hanap tayo ng bago niya ating stop. Current price niya is 0.3000. APL. Cut loss natin is 0.29. Dito na tayo magka-cut loss. O dito na yung stop natin. So, nilalagyan natin siya ng level na ganito, yung stop. Para kung sakaling bumaba yung price niya, or bumaba bigla yung price niya, alam niyo kung saan kayo magbebenta. Hindi yung nanghuhula kayo habang bumababa yung price niya. 0.29. So, maganda pa yung chart ni APL. So, with volume siya. Tapos, RSI niya nasa parabolic level. Itong candle lang na ito medyo hindi ko siya gusto. Pero, mukhang okay pa naman.
Kasi itong wick niya dito sa taas, mas malaki dun sa wick niya sa baba. Pero tingnan natin kung ano mangyayari kay APL bukas. Sana magdiretso siya. Isa pang nag-breakout sa atin, si T. So, red candle si T kahapon. Pero, breakout pa din siya doon sa ating Tarvas box. Gain din siya ng 2.87%. Breakout level natin dito is 2.11. Buy tayo after niya mag-breakout, 2.12. TP natin, 2.40. Saan natin siya nakuha? Medyo malayo-layo. So, dito sa candle na to, 2.40. Dito sa candle na to, yung body niya. Possible gain, 13.62%. Possible TP natin, 2.40. Cut loss natin. So, yung cut loss natin, i-retain na lang natin siya. So, pwede nyo gawin dito, kung bumalik siya sa box, pwede ka magbenta. Kasi na-invalidate na yung breakout mo. Or hintayin mo yung cut loss na 2.05. Yung 4% cut loss mo. Yung volume niya ng Friday, above average. RSI niya, parabolic level na, 85.88%. So, yan yung ating plan KT. So, doon na tayo sa ating top 5 picks for Monday, January 18. Si Med, MG, PA, FNI, tsaka si IDC. Check natin si Med. Medco. So, yung price niya, andun na sa breakout level niya. Tapos, meron siyang volume dito, yung Friday. Tapos, last week din, Tuesday yata to, tsaka Wednesday, malaki din yung volume niya, tapos nag-consolidate. So, itong volume na to, mukhang hindi pa ito nagbebenta. Tingnan natin kung meron siyang continuation. RSI niya nasa 70 na. So, pag nag-breakout to, above 70 na yung RSI niya. Drawing na natin siya ng Darvas box. Breakout level natin, 0.44. Bibili tayo. 0.45. Or 0.4450. Meron pa yata 0.4450 dyan. So, yung price nyo ngayon, nandun sa kanyang breakout level. Tapos, initial TP natin, kuhain na lang natin itong pick na to. Pero, tingnan nga muna natin yung history niya. So, yun, guys. Dito siya huminto. Dito sa mga candle dito. Yung support na to. Sa support na to. Ito na yung ating initial TP. Possible gain 11%. TP 0.49. Tapos ang cut loss natin kay Med 44.50. $0.43.
4% cut loss. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Med bukas. Kung may volume siya, tsaka yung RSI niya, magpa-parabolic level na. Pag ganito guys, check nyo lang yung history niya. So, gumagawa siya ng malaking wick. So, huwag kayong papaiwan dyan sa mga wick na yan. Gagawin nyo, pwede kayo mag-TP. Kung meron na kayong gain, pwede na kayong magbawas ng position dito. Example dito, 0.49, kung tumama yung price dyan, pwede ka na magbawas ka agad. Kung lumampas man siya dyan, meron ka pa natira naman na nakalagay dito. Yung allocation mo, may natira pa doon sa allocation mo. Huwag kayong papaiwan sa mga ganito. Follow natin palagi yung trail stop natin. 4%. So, pwede ka magbenta dyan. 0.47. Kunyari, nakuha niya tong pick na to, tapos bumaba siya, dito ka na magbebenta. So, set nyo palagi ito kasi, pag biglang nagkabusan dito, tapos wala kang idea kung saan ka magbebenta, baka malate ka. Makabenta ka dito na sa dulo. Sayang yung gain mo. Okay guys, yan si Med. Next natin si MG. So si MG Friday, nasa top 5 picks na natin to. Ngayon nagbabalik uli siya. Kasi mas lumapit na yung price niya dun sa ating breakout level. So nung Friday, ayan, lumiit yung volume niya ng konti pero above average pa naman. Tapos RSI niya nasa 70 na din. So ito, gain siya ng 1.27%. So lumapit yung price niya dun sa ating breakout level. Breakout level natin 0.4350. Bibili tayo. After niya mag-breakout, 0.4400. TP natin 0.5400. So itong pick na to, kinuha natin siya. And then meron din siyang pick dito. Nandito naman, support siya dito ng mga candles na to. So yan ang ating kinuwang resistance kay MG. Possible gain 23.78%. So TP natin 0.5400. Cut loss natin, so nakuha na natin ito ng Friday sa ating trade plan calculator, 0.4260. 4% cut loss. So yan yung plan natin kay Med. Tingnan natin kung magbe-breakout na siya bukas. Next natin si PA. Kung si PA, ito daw yung may sumpa eh. Pag tumaas na to, matakot na tayo. Kasi ibig sabihin nun, magbababaan na uli yung mga price ng mga stocks. Or magkakaroon ng pagbaba yung ating market. Pero tingnan natin. So si PA, nag-breakout na siya last Friday. Kaso nga lang, bumalik siya ulit dun sa box. Tapos tingnan nyo yung volume niya. So significant yung volume niya. Tapos ang RSI niya, nasa 70 na. So kaya nasa top 5 picks natin to ngayon. Tingnan natin kung magbe-breakout siya sa Monday or tomorrow. Breakout level natin 4.44. So ang ating buy, ang ating entry 4.45. Kuhain na lang natin yung pick nitong candle na to. So dito siya sa gap resistance na to, huminto. Ito yung candle niya. Yan ang ating initial TP. Possible gain. So 21% pa. Possible TP natin.
5.41. So, ito yung initial TP natin. Cut loss natin. PA 4.34%. Pag nakagawa siya ng peak niya, mag-umpisa ka na magbilang ng 4% na pwede mong gawing stop mo. Okay? Yan si PA. Next natin si FNI. Si FNI nagbabalik din to. Ano ko, nakasama na siya last week sa ating top 5 picks. Kasi hindi pa din siya nagbe-breakout. Dami na natin. Hindi, meron tayong plan dito eh. Check na lang natin plan natin na bago. Malapit ko nang burahin yung mga plan ko dito dati. Okay, guys, ito. Nung Friday, na-hit niya yung taas ng Darvas box eh. So, 3.13. Na-hit niya yun, pero hindi siya nag-breakout. So, yun yung ating breakout level. 3.13. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.14. TP natin. Ito natin nakuha sa kaliwa. So, dito siguro. Ito, sa peak na to. So, yan ating possible TP. Possible gain natin 8.83%. So ito yung possible TP natin 3.42. Cut loss natin 3.04. Nakuha natin dun sa ating trade plan calculator. Yung trade plan calculator natin, meron tayong tutorial dyan. Paka-check na lang din uli dun sa ating tutorial playlist. Tingnan pala natin yung volume. Last Friday, below average yung volume niya. And then, yung RSI niya, 67.93. Tingnan natin kung tingin ko pag nag-breakout to, tapos may volume, yung RSI niya, pasok na din above 70. So, tingnan natin sa Monday or next week kung mag-breakout to. Okay, next natin. Si IBC. Last. Ang ganda ng galaw ni IDC. Malapit na siya mag-breakout. So, medyo malaking box nito. Yun, yung price niya malapit na sa breakout level natin. Breakout level natin 3.80, bibili tayo 3.81. Guys, may nagre-request palitan natin yung color ng RSI. Actually, pinapalitan ko ito kasi balik siya ng balik sa kulay pink eh. Gawin natin kulay white. Yan. Okay. Kita na yung RSI natin. Ano ba ako? Yun, buy natin. Ito, 3.81 after niya mag-breakout. Possible TP natin dito. So, ito. Kuhain natin itong pick na to. Ito, tingin ko nangyari dito sa candle na to. So, gap up siya. Kaso hindi niya na-sustain yan, bumaba uli yung price. So, tingnan natin, mukhang malakas yung resistance dyan sa area na yan. Possible gain.
15%. Tapos possible TP natin 4.40. Cut loss natin kay IDC 3.69. % cut loss. Nung Friday, above average yung volume niya. So yan, kita nyo guys, 3 araw na yung volume niya, medyo tumataas. Sana pa-follow up yung volume pagka breakout. Mas mataas pa yung volume niya dito sa 3 to. As RSI niya, tingnan natin kapag breakout nito kung above 70 na yung RSI niya. Kung hindi, maliit na allocation na lalagay natin. Pero kung nakuha yung ating mga criteria, volume, RSI, tsaka yung ito, AOTS, tapos yung breakout, full allocation tayo kay IDC. Yung regular allocation na nilalagay natin sa isang stock. Okay, next. Yun na yung ating top 5 picks for Monday, January 18. Questions and requests. Anong tingin mo po sa TBGI, APL at PA? Si Dark Blader 1061. So, itong mga ito, si TBGI, ito guys, ano to eh, mga momentum stocks na to eh. Tingin ko magdedire-diretso yung price nila pataas. Pero, suggestion ko lang, huwag kayong bibili sa taas. Dito sa tuktok ng price. Hanap kayo ng consolidation or yung magandang entry. Kasi itong mga stocks naman na ito, hindi naman siya dire-diretso yung tumataas. Usually, gumagawa sila ng basis na pwede mong gawa ng plano. Kung hindi man dito sa day time frame niya, pwede sa mas mababang time frame. Kunyari, sa 5 minutes, so gumagawa siya dito ng basis. Nung Friday, ilang bases yung ginawa ni TBGI. 5 minutes. Ito yung Friday niya, January 15. Ito, January 15. So, gumawa siya ng base sa baba. Tapos, nag-parabolic move siya. Ito. Pero hindi siya tumaas ng dire-diretso. Diba? Gumawa uli siya ng bases. Gumawa siya ng base. So, ito, pwede mong gawa ng plan. Pag nagkaganyan, pasok mo uli, breakout. Kung nakabili ka dyan, nakailang % ka na. So, hanap kayo ng entry nyo. Huwag basta-basta sumasakay sa tuktok. Kung dito ka bumili, medyo kinabahan ka nyan kasi bumaba yung price nya. Ganun-ganun lang guys. Itong ano naman na to, itong mga ceiling plays, usually meron siyang continuation kinabukasan. Kung hindi man ceiling uli, siguro mga 10%, 20%, 30%. Pwede kayong kumita dito. Si BSC kasi, momentum stocks din to, si BSC. Nag-trading halt siya, tapos nagdalawang ceiling, tapos kinabukasan, opening niya, gap down eh. Tapos, umangat na lang siya uli. So, madami pang bumibili. Pero, ito guys, delikado na siya. Hanap kayo ng entry kung gusto niyo pumasok. Suggestion ko, wag malaki yung allocation nyo. Kung gusto niyo lang subukan. Tapos, dagdag na lang kayo kung tataas pa siya. Tingnan natin sa maliit na time frame uli. So, ito. Gap down siya. 5-minute chart.
Gap down yung open niya. May base ka dito. Kung bumili ka dito sa breakout, may gain ka na. Hanapan nyo siya ng entry. Tapos bumaba siya. Check natin kung ilang percent binaba niya. Siguro kung bumili ka dito sa peak, malaki-laki, 15%. Pakakabahan ka dyan. Tapos gumawa siya uli dito ng base. Kung gusto niyo siyang pasukin, base niya. Or box ulit. Kung bumili ka dito sa breakout, kung hindi ka pa naman magka-cut kasi meron ka pang gain na 2%. Nasa purple ka pa lang. So, palanuin mo na lang kung ano mangyari. Nangyari, nag-gap down na naman siya. Hanap kayo ng plan. And then, sundin nyo yung plan nyo, guys. Kasi, mahirap maghula-hula kung tataas pa o bababa. Ang dami ng kumita dito, guys. Dito sa taas. Tingnan natin. Daytime frame. So, ito, madami ng kumita dito. Kumita dyan. Bibili ka pa uli sa taas nito, baka magbentahan na yan eh. Pero kung gusto nyo subukan, suggestion ko, maliit na allocation lang. Okay? BSC, TBGI, APL. So, nag-breakout siya. So, madami pa naman bumibili. Then, meron pa siyang momentum. Medyo mataas yung RSI. Pag ganitong RSI mo, meron ka na reference na RSI eh. So, inabot niya yung 98. Pwede mong reference yan. Hintayin mo yung RSI. Dumating doon sa 98 uli niya. Tapos, siguro doon pwede ka nang magplano magbenta. Pero habang tumataas to, syempre, nag-trim ka na ng position mo. I-realize mo na yung gain mo. Okay, yan. APL. So, ito guys, hindi nasasama pala dun sa mga ating breakout candidates kasi nag-breakout na itong mga to. Hindi na siya nasasama. Sipa. Ayan, nag-breakout na din sipa kaya hindi na siya nasasama sa ating mga breakout candidates or top 5 picks. Kasi mga nag-breakout na to. Sipa ganun ulit. So, pataas pa din siya. Hanap ka ng entry. Nagbigay siya ng entry dito eh. Ito, nagawa siya ng base. Ito yung consolidations at the high. Yan. Breakout yan. Bumili ka. So, medyo malaki na kinita mo dito. Kasi gumawa siya dito ng support. Pwede mong bantayan. Hanap ka ng entry. Kung ma-engulf niya itong candle na to, pwede ka na uling bumili. Hanap na kayo ng entry. Pag nakikita nyo may momentum pa stocks, bantayan nyo lang. Ito, TBGI, APL pa, BSC. Ano pa ba yung mga ibang nag-momentum? MRC. Yun, bantayan nyo na sila. Tapos hanap kayo ng entry. Huwag nyo lang kalimutan yung risk management nyo, tsaka yung mga paglagay ng stops natin. Okay, next question. Sir, as lang optimal time na bumili ng stocks. Suggestion ko guys, especially sa newbies, try nyo bumili sa end of day. Makikita nyo naman sa end of day, hindi naman lahat yan umaarangkada kaagad eh. Meron pa din kayo mahuhuli dyan sa end of day na buying. Ano ba yung mga... Eto, si T, tsaka si APL. Si APL, kung nakipaghabulan ka dito, yan din bagsak mo, di ba, sa opening. Opening, bumili ka dito, 0.33. Kung hindi ka nakabenta dito, balik ka uli dyan. Pero kung nakabenta ka dito, congrats, ayan. Genius, diba? Nagbenta ka dyan sa taas.
Yan yung mga ano, yan yung mga magagaling. Kasi nagbenta sila dyan, nagti-take profit na sila. Kahit kalahati lang guys yan. Take profit kayo kalahati. Para pag bumalik yung price, meron ka pang natitira dito na pwede pang sumakay uli kung tataas siya uli. Yan. Okay. Take profit. Yung stop loss natin. And then pwede kayo magbenta ng benta. Pwede kayo mag-sell. Kasi pwede naman kayo pumasok uli kung may bagong opportunity. So, itong si Apple, nabenta ko dati around 78%. Tapos nung Friday, pumasok na uli ako dito. Kasi nag-breakout siya with volume. Tapos ang RSI niya, parabolic. So, pumasok ako ng Friday. So, end of day. Meron uli ako nito, si APL. So, ito mga ano, bantayan nyo, mga momentum stocks. Okay? So, yun yung ating suggestion. Especially sa newbies. Huwag kayong bibili sa opening. Kung di kayo magbebenta sa opening. So, yung magandang strategy. Kung magbibili ka sa opening, benta ka din before magkaabusan. Siguro mga before 10, before 10:30. So, pakiramdaman mo kung hanggang saan na yung price mo. Or kung mahit na yung inyong TP or maging satisfied na kayo sa price, benta na kayo ng konti or benta nyo lahat kasi gain na yan eh. 9%. Pwede na kayo magbenta. Tapos tingnan natin 5 minutes. Opening ka bumili. Saan ba yung 15? Ito. Opening ka bumili 15. Okay, ito 15. Opening. Kung nakabenta ka dito, okay na okay. Tapos pwede ka uling bumili dito. Nag-i-intraday ka talaga. Sa support. And then ayan, nag-consolidate na siya. After ng 950, nag-consolidate na siya. So, mabilis lang to. Gap up. Bumili ka dito. Pwede ka na magbenta ng 950. So, 10 o'clock. Nag-consolidate na siya. Pwede kayong bumili ng after ng market open. Ang ano ko dyan, hanggang 10:30. Kasi medyo volatile pa din hanggang 10:30 yung ibang stocks. Ito nag-consolidate na to around dito nga 950, nag-consolidate na siya. Pero bumababa pa din yung price niya hanggang 10:10. So ito after nun, medyo nag-consolidate na. Nagbigay siya ng opportunity mag-buy. Consolidate pa din. And then sa last minute, bumaba siya. Yun. So opening, and then EOD, establish na yung price. Diba? Opening, volatile. EOD, establish na yung price. So maganda kung newbie ka, patience lang. Makakahuli ka ng stocks niya na nag-breakout, tapos tataas kinabukasan. Okay, next. Questions and requests. Sir Assis Air, hindi ka nag-trend follow sir? Panay breakout lang? Nag-trend follow din. Kasi, so ito nga, try natin APL. APL, ako ba siya nahuli? Ito, nag-trend follow ako dito eh. I think dito ako nakabili. Dito sa base na to. O dito sa box dito. Breakout. Guys, hindi ko lang matandaan na. Pero, nakabili ko dito. Hindi ko na kung dito or dito sa box na to. So, ang ginawa ko dyan, sell dito.
10%. Or hindi, dito lang pala, nag-sell na ako dito. Sell sa strength. So, di ko lang kung 10%, 15%, mga ganong area. Tapos hanggang umabot na yung natitira doon sa 75%, 78%. Tapos yun, nagbenta na ako ng buo, I think dito sa area na to. Nire-review ko lang siya. Yan, benta na ng buo. Pero ngayon, nung Friday, pumasok uli ako. Kasi meron, nagpakita siya uli ng strength. Kasi hindi ko na masyadong gusto tong candle na to. Kasi nga, yun. Mas mataas yung, mas malaki yung wick sa taas kaysa dun sa ilalim niya. So, doji candle siya, indecision candle. Pero yung wick niya, medyo mataas dun sa upper part. So, yun, trend follow. Pwede ka naman mag-trend follow kasi ako hindi na ako nagdadagdag pagka ganito eh. Sa dito pala nagdagdag ako. Sa dito nagdadagdag ako. Natin dito. So ito, si dito. Ang ba ako nakabili dito? Yan. So, breakout. Hold. Actually, nagbenta ako siguro dito sa candle na to. Tapos nag-red siya. Tapos nung na-break niya tong red candle, bumili uli ako dyan. So, dagdag dito, trend follow. And then yan, dire-diretso na siya. Tapos benta na. Benta na siguro dito sa candle na to. Dito sa dalawang candle na yan. Tapos nag-consolidate na siya ulit. Kasi yung trend follow ko, nagbibenta din talaga ako. Kasi sayang yung chance na makakabili ka ng ibang stocks. Try natin si green. So si green, check natin dito. Gusto mo mag-trend follow, si green kasi mahaba yung consolidation niya eh. So breakout, tumaas siya, mas mahabang consolidation. Kaya nagbebenta ako para during this consolidation may mabibili pa akong ibang yung may momentum na stocks. So ilang araw yan, bilangin ko lang guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 days, 13, 14, 15. 15 days siya nagko-consolidate. So, dun sa 15 days na yun, may mabibili pa akong ibang stocks dun sa tinake profit ko dito. Tapos, pag nag-breakout, pwede ka naman bumili uli. Dagdag ka ng position. So, hindi man null position mo dyan nung bumili ka dito. At least yung take profit mong pera dito, nagamit mo siya during that 15 days. Hindi na natutulog yung pera mo. Ganun din. Breakout. Natulog uli siya. Pwede ka mag-take profit. Tapos nung bumaba yung price niya, cut ka na dito dapat. Tapos nag-breakout uli. Nag-take profit ka dito. Tapos bumaba yung price niya. So yung na-take profit mo, pwede mong gamitin sa ibang stocks. Consolidate siya dyan na matagal. So, more than 15 days siya na to. Tapos pagka breakout, bili ka uli. Nagdagan mo yung position mo. Kasi nagpakita siya uli ng strength or momentum. O, take profit. Breakout uli. Nagdag ka uli. So, ganun lang guys. Ito, konti lang consolidation na to. Pero paano kung ganitong kalaki yung consolidation mo, diba? Sayang yung itutulog ng pera mo dyan. So, yun yung technique ko. Kung meron kayong alam na ibang trend follow, plan and then follow nyo lang yung plan nyo. Wala namang problema. Okay? Yan na ang ating questions and requests. FIIO stocks. IMP, UPM, tsaka si ECP. So, bilisan na lang natin to guys IPM. IMP. So, volume. Ano to? Recipe for ceiling. Volume.
RSI, parabolic, breakout. Tapos ang kanyang gain, 16.22%. So, titignan mo na lang yung DNA niya kung kakaroon siya ng ceiling plays. 5%, ito. 46%, ito, ceiling to. Or almost ceiling pala. Hindi lang nag-hold yung taas. Meron siyang weak na konti. Tignan yung DNA niya. 20%, 6%. Ito, medyo weak siya dito. May mga weak siyang malalaki. Pero meron siyang so, hindi na niya na-sustain yung kanyang ceiling. So, ingat nandito din kay IMP. So, breakout siya nung Friday. Pag may gain na kayo, take profit. Baka maiwanan kayo dun sa weak na malaki. UPM. Next. Mining. Breakout din siya. With significant volume. RSI niya nasa 69. So, wala pa sa parabolic level natin yung yung RSI niya. Tingnan uli natin yung kanyang DNA. Ito. Na-complete niya yung ceiling play. Ito din. So, ceiling play din siya dyan. So, ito may pag-asa mag-ceiling. So, kasi ginawa niya na dati. So, bantayan natin si UPM. Baka mag-ceiling to bukas. Next natin, si ECP. Tingnan natin. Breakout din si ECP with significant volume. RSI niya sa 65. Ceiling play. Tingnan natin kung na-hold niya. 37%. Ito, na-hold niya to. 49.88%. So, isang ceiling na na-hold niya. Tingnan pa natin yung iba. Ito, na-hold niya to. So, dalawang araw din nag-ceiling to dito. Siguro may catalyst. 49%, 49%. Ilang araw yan? 3 araw. 3-day ceiling siya dito. So, ito, yung DNA ni ECP, meron siyang mga ceiling plays. So, may pag-asa itong mag-ceiling, guys. Check natin. Bukas, kung kakayanin niya uli or ulitin niya uli yung mga ceilings niya. Okay? Yan ang ating FYIO stocks. For your eyes only stocks. So, quote na tayo, guys. Patience is a virtue. And I'm learning patience. It's a top lesson. So, yan guys, pinakamahirap dito sa trading, yung pagkakaroon natin ng pasensya or yung willing natin maghintay sa mga setup na darating. Minsan, pabigla-bigla tayo, bumibili tayo sa mga tumataas na stocks na wala tayong setup. Ang problema doon, ngayon, bull market tayo, minsan nagiging tama kapag ganun ginagawa mo. Pero paano na pag bear market na tayo or pababa na yung market natin? Hindi mo alam kung ano yung gagalaw talaga nung price ng stocks, di ba? So, ngayon pa lang, anuin na natin yung habits natin. I-strengthen na natin yung habits natin, yung pagiging pasensyoso natin. And then, huwag tayong pabigla-bigla. Kailangan, may process pa din yung ginagawa natin. Okay guys, good luck sa atin bukas. Yun guys, tapos na uli ang isang video natin. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.